sapagkat sa programang ito ay isang malaking pagpapala sa bawat sa amin. Nakakatagpo po namin kayo. Sariwa tuwing umaga ang inyo pong salita. Sariwa ang inyo pong pag-ibig sapagkat ito ay naranasan namin sa araw-araw ng aming pambuhay. Ngayon ay muli kaming nagkatipon-tipon, samahan niyo po kami Panginoon. Sa amin po pakikipagniig sa inyo. Naranasan po namin ang malapit na pakikipag-ugnayan sa inyo Ama. Sa pangalan po na Jesus, Amen. Magandang umaga sa ating lahat. God first morning everyone. The Bible says, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Oh, God first morning everyone. Ang tatang daw ng Diyos, ang habag daw ng Diyos ay sariwa tuwing umaga, hindi natatapos mga kapatid. Praise the Lord. Amen? Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So God first morning everyone. We have a special day today because we have a very special guest from SSD, our beloved pastor, Pastor Francis Amer. God first morning, Pastor Amer. Thank you for accepting our invitation. So God first morning is a daily program by the Central Luzon Provinces Mission, the Baby Mission. So God first morning is designed to empower all our church leaders here in our territory through the principles of the Bible, of course, and devotional, and the principles of stewardship. So there are three parts that we are going to do. First, read the Bible through one of our members from Tarlac, si Rain De Leon, and then reflections from two pastors, and then reading from our devotional by one of our workers from the literature evangelists. And then we will now proceed immediately to the message from our guest today by our beloved pastor. So thank you everyone. Let's open our mic to greet one another. God first morning. Happy God first morning po. God Good morning, morning, lahat. First morning, Pastor Ivan. God first morning. Bosses, Marlies, Marcos, Pastor Freddy, Brother Donny. God first morning everyone. We have now 97 participants. Oh, 97 na po tayo. Hey, I will call now Sister Rain De Leon. Are you here? Umiiko pa po. Umiiko pa po. Sister Rain? Yes po. Happy God Okay. first morning po, God everyone. first morning, if you can open your cam, just open your cam because we want to see you, sister. Thank you. Okay. And happy God first morning po. God first morning. For our Bible reading, we will read 1 Kings chapter 11. But before that, let's invite the Holy Spirit with a short word of prayer. Let's pray po. Father God in heaven, we praise you and thank you for giving us this opportunity to read your word and to listen to your voice through your word. Father, as we open your word, we're asking for the Holy Spirit to be with us and may you grant us wisdom that we will not only be informed, but we will also be transformed by your grace and by your love. We are asking all of this in the loving name of Jesus. Amen. Hayaan niyo po akong basahin sa wikang Tagalog ang unang mga hari, Kabanata 11. Ang mga pagkakasala ni Solomon. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Hiteo.
Mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, "Kayo'y huwag makihalubilo sa kanila at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos." Nahumaling sa Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Siya'y nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa, at 300 asawang lingkod, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malcam na karumal-dumal ng mga Amonita. Sa gayon, gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi lubos na sumunod sa Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Pagkatapos ay ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Semos na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na nasa silangan ng Jerusalem, at si Molek na kasuklam-suklam ng mga anak ni Ammon. Gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga asawang banyaga na nagsunog ng mga insenso at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. Kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon, sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, "Yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo tinupad ang aking tipan, at ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo. Tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayunmay, hindi ko ito gagawin sa iyong mga araw alang-alang kay David na iyong ama, kundi aagawin ko ito sa kamay ng iyong anak. Gayunmay, hindi ko aagawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili." At pinadalhan ng Panginoon si Solomon ng isang kaaway, si Hadad na Edomita. Siya'y mula sa sambahayan ng hari sa Edom. Sapagkat nang si David ay nasa Edom at si Joab na pinuno ng hukbo ay umahon upang ilibing ang mga napatay, pinatay niya ang lahat ng lalaki sa Edom. Sapagkat si Joab at ang buong Israel ay nanirahan doon ng 6 na buwan hanggang sa kanyang mapatay ang lahat ng lalaki sa Edom. Ngunit si Hadad ay tumakas patungo sa Ehipto, kasama ang ilan sa mga Edomita na mga tauhan ng kanyang ama. Si Hadad nooy munting bata pa. Sila'y umalis sa Midian at dumating sa Paran. Sila'y nagsama ng mga lalaki mula sa Paran at sila'y nagsiparoon sa Ehipto. Kay Faraon na hari sa Ehipto na siyang nagbigay sa kanya ng bahay, pagkain at lupain. At si Hadad ay nakatagpo ng malaking biyaya sa paningin ni Faraon. Kaya't ibinigay ng Faraon sa kanya upang maging kanyang asawa ang kapatid ng kanyang sariling asawa, ang kapatid ni Tapenes na reyna. Naging anak ng kapatid ni Tapenes sa kanya ang batang lalaking si Genubat, na inilagaan ni Tapenes sa bahay ni Faraon. At si Genubat ay nasa bahay ni Faraon na kasama ng mga anak ni Faraon. Nang mabalitaan ni Hadad sa Ehipto na si David ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at si Joab na pinuno ng hukbo ay namatay na, sinabi ni Hadad kay Faraon, "Payagan mong humayo ako upang makauwi sa aking sariling lupain." Ngunit sinabi ni Faraon sa kanya, "Anong ipinagkukulang mo sa akin at ngayon ay nais mong umuwi sa iyong sariling lupain?" At siya'y sumagot, "Wala. Gayunmay ipinapakiusap ko sa iyo na payagan mo akong umalis." Pinadalhan ng Diyos si Solomon ng isa pang kaaway, si Rezon na anak ni Eliada, na tumakas sa kanyang Panginoong si Hadadezer, na hari ng Soba. Siya'y nagtipon ng mga lalaki at naging pinuno ng isang pangkat ng magnanakaw,
pagkatapos napatayin ni David. Sila'y pumunta sa Damasco at nanirahan doon at ginawa siyang hari sa Damasco. Siya'y naging kaaway ng Israel sa lahat ng araw ni Solomon na gumagawa ng kaguluhan tulad ni Hadad at kanyang kinapuotan ang Israel at naghari sa Syria. Si Jeroboam na anak ni Nebat, isang Efrateyon sa Zerada na lingkod ni Solomon na ang pangalan ng ina ay Zeruah, isang babaeng balo, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari. Ito ang kadahilanan ng pagtataas niya ng kanyang kamay laban sa hari. Itinayo ni Solomon ang Milo at sinarahan ng butas sa lungsod ni David na kanyang ama. Ang lalaking si Jeroboam ay makapangyarihang lalaki at matapang. At nang nakita ni Solomon na masipag ang kabataan, kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng sapilitang gawain ng sambahayan ni Jose. Nang panahong iyon, nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem, nakasalubong niya sa daan si Propeta Ahiyas na Shilonita. Si Ahiyas noon ay may suot na bagong kasuotan at silang dalawa lamang ang tao sa parang. Hinubad ni Ahiyas ang bagong kasuotan niya at pinagpunit-punit ng 12 piraso. At kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo para sa iyo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. Ang 1 lipi ay mananatili sa kanya alang-alang sa aking lingkod na si David at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel. Ito ay sapagkat kanilang tinalikuran ako at sinamba si Astarte na Diyosa ng mga Sidonyo, si Semos na Diyos ng Moab at si Malcam na Diyos ng mga anak ni Ammon. Sila hindi lumakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin at upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga batas, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Gayunmay, hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, kundi gagawin ko siyang pinuno sa lahat ng araw ng kanyang buhay, alang-alang kay David na aking lingkod, na aking pinili, sapagkat kanyang tinupad ang aking mga utos at mga tuntunin. Ngunit aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Sa kanyang anak ay ibibigay ko ang 1 lipi upang si David na aking lingkod ay magkaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. Kukunin kita at ikaw ay maghahari ayon sa buong ninanasa ng iyong kaluluwa at magiging hari ka sa Israel. Kung iyong diringgin ang lahat ng aking iniuutos sa iyo at lalakad sa aking mga daan at gagawin ang matuwid sa aking paningin upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga utos gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, sasamahan kita at ipagtatayo kita ng isang panatag na sambahayan gaya ng aking itinayo para kay David at ibibigay ko sa iyo ang Israel. Dahil dito'y aking pahihirapan ng binhi ni David, ngunit hindi magpakailanman. Pinagsikapan ni Solomon na patayin si Jeroboam, ngunit si Jeroboam ay tumindig at tumakas patungo sa Ehipto kay Shishak, na hari ng Ehipto, at tumira sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Ngayon, ang iba sa mga gawa ni Solomon at ang lahat ng kanyang ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga gawa ni Solomon? At ang panahon na naghari si Solomon sa Jerusalem ay sa buong Israel ay 40 taon. At natulog si Solomon na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ama. At si Rehoboam na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say amen. Thank you. So, okay. Amen. Amen. I would like to call 2 reflections. Pastor Purge. Thank you. We morning. have short reflection and then we will now proceed to our devotional. Thank you, Pastor Purge. Okay.
May mga ilang reflection po ako dito mga kapatid na nakita. Ang una po ay the means does not justify the end. Ano pong ibig sabihin po nito? Si Solomon ay maganda ang kanyang simula, kumbaga. Pero hindi ito ang naggarantiya para sa magandang wakas. Kasi tayo minsan ganoon. Kumbaga magaling sa simula, tapos parang nagiging mamaya habit na ng mga Pilipino. Ano pong ibig sabihin nito? Dapat ay constant tayong nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Ayan po yung una. Nagiging panatag na lang tayo dahil maganda yung naging simula ng gawain. Then pahayahay na pagdating ng panahon. Kagaya ni Solomon na nung bandang huli ay napalayo na siya sa Panginoon. Ikalawa po na lesson na nakita ko na kaisipan, reflection dito ay minsan ay gumagawa tayo ng ating way instead of God's way. Ano pong pinakasalita po dito? Compromise. Minsan ay para mapadali ang gawain ng Panginoon, kino-compromise natin yung mga standard natin, mga standard ng Panginoon. Dito siguro yung kaisipan ni Solomon ay para hindi magkaroon ng war, ay yung pag-aasawa noong unang panahon ay yung ginagawa eh. So nakipag-compromise siya sa way ng sanlibutan kaysa sa way ng Panginoon. Kaya nga sabi po doon sa sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, do not let yourself conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So tayo ay minsan sa ating buhay, yung iniisip natin ay mapaganda yung gawain Panginoon, pero pala ay nakikipag-compromise na tayo sa sanlibutan. So mayroon pong danger po dyan na nagkikrip patungo sa ating spiritual life, na unti-unti itong nababago yung ating buhay. At yung pang-apat po na lesson na nakikita ko po dito, dahil pumapasok na sa spiritual life natin yung compromise, yung ating puso ay unti-unti nang napapalayo sa Panginoon. Ganun po yung nangyari kay Solomon. Napalayo po siya sa Panginoon dahil nakipag-compromise siya sa mga tao at hindi sa Panginoon siya nakipag-compromise. At dahil sa paglayo ng kanyang puso sa Panginoon, ay sa kapanahonan po natin ngayon ay maraming mga worldly distraction, especially sa ating church, yung mga cellphone, imbis na makinig sa sermon, ay nag-games. Makikita natin nag-games, nanonood sa loob ng church. Marami pong ganyan. At kagaya po ngayon, ay yung iba ay ginagamit yung gadget na manood kaysa sa mag-join sa devotional na kagaya nito. No? Sa umaga, sa gabi, sa missional evening, ay mas priority yung mga worldly things na nakaka-distract. Kaya yung puso ay napapalayo sa Panginoon. Tapos yung nakikita ko po dito ang impluwensya. Ang impluwensya po inalaw niya na yung mag-impluwensya sa kanya ay yung yung mga naging asawa niya. Napasukan na nga yung kanyang spiritual life ng mga distraction na ito dahil nakipag-compromise siya. Then yung naging impluwensya ay yung mga babae na kanyang napangasawa na pinili niya. So dito po ay makikita po natin hindi niya pinili ang kalooban ng Panginoon. At ngayon po sa kapanahonan natin, sino po yung ating pipiliin? Yung impluwensya ng sanlibutan o yung impluwensya ng Holy Spirit sa ating buhay, yung kalooban ng ating Panginoon. So yung kahulihan po ay na nakikita ko po dito ay dahil maraming impluwensya, maraming distraction sa ating buhay like Solomon, ay dapat nating ini-examine ang ating mga sarili kung nakatayo tayo sa pundasyon kay Jesus Christ o sa mga makasanlibutang mga bagay. So,
Ayan po yung lagi po nating isipin. Ako ba ay nanatili sa kamay ng aking Panginoon o ako ay lumalakad na sang-ayon sa aking kagustuhan? Mayroon pong tala sa Last Day Events. Ang sabi po doon ni Ellen G. White, nakita niya sa huling kapanahunan, many professed believers, many as stars in the church. Mga tinitingala natin sa loob ng church, mga galing, mga talino, mga leaders natin, o mga leaders sa kung saan man sa church o di kaya doon sa mission ay are falling within the church, would fall away due to neglecting spiritual, perverse, and practical duties. So ayan po, nakakalimutan yung pagre-reflect sa sarili. Minsan ay hindi po natin maiiwasan na napipraise tayo ng mga kapatid. At ang nangyayari ay nagiging distraction yun sa spiritual natin na nakafocus na tayo sa ating sarili at hindi na tayo napopokus sa ating Panginoon. So ayan po yung mga nakikita ko pong mga lesson po dito sa story ni Solomon na kung saan ay siya ay successful pero na-distract ang kanyang pananampalataya at dahil dito sa unfaithfulness niya ay yung kahulian po ay mayroong consequences. Ang consequences po dito ay nadamay yung mga nakapalibot sa kanya. Kaya yung mga anak niya ay nag-away-away like David, nag-away-away na kung saan ay nagkahati-hati. Nagkahati-hati dahil sa kanyang kanyang maling puso na kung saan ay nakapag-compromise sa sanlibutan. So ngayon pong umagang ito mga kapatid, nawa ay hilingin natin sa Panginoon na lagi tayong nakafocus sa Panginoon kagaya ng sa Hebrew chapter 12, looking unto Jesus. Lagi tayong tumingin kay Jesus, yung ating pananampalataya, yung ating buhay ay itinitingin natin sa Kanya. Magandang umaga po sa atin mga kapatid. Thank you, Pastor Perk, Amen. for your reflection. So, tayo po ay maraming salamat mga kapatid. So, we are blessed for your reflection. So, tayo, very limit lang ating time sa pagre-reflect sapagkat maglalagay tayo ng maraming panahon sa ating pong message ngayong umaga. So, okay. So, I would like to read some of the reflections here in the chat box. Brother Sunny, ang kabanatang ito ay tumutukoy sa pagbagsak ni Haring Solomon dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Mula sa isang hari na pinagkalooban ng karunungan, siya ay nagdala ng maling impluwensya at pagsuway. Dahil dito, nahati ang kaharian ng Israel. Ang mga aral dito ay dapat kapag ang puso ay hindi buo sa Diyos, ito ay nagdadala ng unti-unting paglayo. Hindi biglaan ang pagbagsak. Ito ay resulta ng maliit na kompromiso. Pinayagan ni Solomon na impluwensya ng kanyang mga asawang sumasamba sa Diyosan. Sa aking buhay, may maliliit na akong mga bagay na pinapayagan na unti-unting nagpapalayo sa akin sa Diyos. Kaya ang dapat gawin ay panatiling buo, tapat ang puso sa Panginoon araw-araw. Hindi lamang sa simula at maling relasyon ay maaaring mapahina sa pananampalataya. Maaaring banyag ang asawa ni Solomon na sumasamba sa ibang Diyos. Ang maling samahan ay may malakas na impluwensya sa ating spiritual na buhay. God first morning, Brother Sunny, Moises Canlas, ang kanyang reflection, kung tapat at susunod, walang kasamang mangyayari. Ngunit kung liliko, maaaring kasamaan, malungkot ang huling araw ni Solomon. So, God first morning. Reflection ni Brother Jonathan Maglonso. Sinabi dito ang kompromiso ni Haring Solomon. Unti-unting lumayo ang kanyang puso sa Diyos. Naagaw ang kanyang puso ng kaaway dahil sa iba't ibang asawa na bilin ng Diyos na huwag makipamatok sa dikong pananampalataya. So, kaya ang naging bunga ay galit ng Diyos at nahati ang kaharian. Huwag kayong mangimatok sa kabilang sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. So God first morning everyone. So ang Brother Romel,
isang mahalagang babala tungkol sa panganib na pagtalikod sa Diyos dahil sa impluensya ng mundo at maling mga desisyon. Kahit na si Solomon, ang pinakamatalinong hari, ang kanyang puso ay iniligaw ng kanyang mga banyagang asawa sa pagsamba sa Diyosa na nagdudulot ng galit ng Diyos at paghati ng kaharian. So, maraming pong salamat sa inyo pong mga reflections. So, okay, we will now have Sister Rain, can you please offer us a closing prayer sa ating pong reading and reflection? Okay po, let's pray. Father God in heaven, we praise you and thank you for opening our eyes and giving us the lesson in Solomon's life. Panginoon, maaaring may mga bagay na ina-compromise po namin mula po sa maliit na bagay hanggang sa malaki ang aming pong pananampalataya sa inyo. Na Panginoon, sa aming pong pagsik ng inyo pong kalooban sa aming pong buhay, naway tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan na kung saan matidiscern po namin, Panginoon, niyo pong kalooban sa aming pong mga buhay. At gaya po ng hiniling ni Solomon, ay bigyan niyo rin po kami ng gabayan niyo rin po, Panginoon, ang aming pong mga desisyon sa aming pong mga buhay, nang sa gayon, ang lahat po ng ito ay naayon po sa inyo pong banal na kalooban. Patawarin niyo po kami kung saan po kami nakataan ng pagkakulang at pagkakasala, at tulungan niyo po kami na maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakakasalamuha po namin at makakasalamuha po namin ngayong araw. Ito pong aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A woman named Ellen G. White passed away. For 70 years, she spoke and wrote about health, education, theology, family, devotion, prayer, and leadership. Her writings, now available in more than 175 languages, more than any other American author, include over 5,000 articles, 40 books, and more than 100,000 handwritten pages. Many believe one of her most powerful paragraphs is this one. When fully understood, it covers every part of life, our faith, our relationships, and even our finances. The Father's presence encircled Christ, and nothing befell him but that which infinite love permitted for the blessing of the world. Nothing can touch him except by our Lord's permission, and all things that are permitted work together for good to them that love God. What an incredible promise! When we walk with Christ, every blow aimed at us by the enemy first falls on Jesus, our protector and provider. He only lets through to us what will ultimately work together for our good. Our life is in God's hands, the safest, most secure place to be. We have nothing to fear for our faith or finances. Let's place ourselves last and God first. Amen. 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 So, thank you. So, we have visitors from other missions. We have visitor from other missions, some of our leaders in that missions. Thank you, Pastor Edmond R. Alejo, or from North Occidental Conference. Pastor Heber Bacolod, the Stewardship Director. Thank you, Pastor, for your presence, and some members of your conference, and also Pastor Oliver De Vera, the Executive Secretary of Northern Luzon Mission. Okay, thank you for your presence here. Thank you. We are so much happy to see you here. And then we will now proceed to our devotional, led by Brother Joy Jumawid, one of our literature evangelists, active literature evangelists. Are you here, brother? Dito na ba siya? Kung wala, po. Hindi ko naman. Willie Joy Jumawid. Willie Joy Jumawid, are you here reading for our devotional today? If none, I will read it. Ang kanyang kagandahan, Matthew chapter 6, 28 and 29. Ito ba yun, Brother Edmond? Ano? Pinarward mo? Tama, February 12. Wait po. Dito na, Pastor. Okay, sige, dito. Akala ko wala pong kumikilos. Kaya, just Okay. Sino ang reading? open your cam.
Asan yung babalik Open your po? card daw. Di ba na? Meron ka ba dyan kopya kuya? Pabakan yan. Oras yun. Ikaw na bumasok kuya. Open your card daw. Huwag na open ka. Okay. Okay. Thank you, Brother Willie Joy. Meron po? So meron na po tayong 186. So tayo po ay just continue to invite of our leaders. Amen. Okay? Okay, good morning po, good morning. God's first morning po. Okay. Ako na lang po magbabasa po kasi nasa CR po si Brother Willie. Brother Osias po ito. Okay. God first morning po sa ating lahat. Mga kapatid, Luzon, Visayas, and Mindanao, narito na po ang ating pangkalahatang devotional na nagwagi si Jesus, akda ni Elizabeth Viera Talbot. Ngayon ay Pebrero 12, pagtangkap ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang kagandahan. Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulatian niya ay hindi makapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. Matthew 6:28 and 29. Mahilig sa kalikasan ng ating ina. Habang nagmamaneho, madalas kaming huminto upang humanga sa isang pugad ng ibon o sa isang bulaklak na nakita niya nasa tabi ng kalsada. Karaniwang kaming nagbabakasyon sa kalikasan, nakikita niya ang kalulatian ng Diyos sa kasiglahan at kagandahan ng nilikha. Ilang linggo bago siya pumanaw, nakaupo ako sa kanyang tabi at pinag-uusapan namin ang tungkol sa kanyang serbisyong pang-memorial. Sa halip ng kanyang mga larawan, nais niyang ipakita ang kanyang mga kuha ng mga ibon. Sa aming ginawa, talagang nagagalak siya sa kaganda ng kalikasan na nagpapahayag ng pag-ibig, pag-aalaga at probisyon ng Diyos para sa kanyang mga nilalang. Nang likhain ng Diyos ang mundo, nais niya ang kanyang mga nilalang ay napapalibutan ng kagandahan. Naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa silanganan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang at pinagtubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Sang-ayon po sa Genesis chapter 2 verses 8 and 9. Maisip mo ba ang Diyos nagtatanim ng mga punong kaya-aya sa paningin upang ang kanyang mga anak ay magalak sa nakapaligid na kagandahan? Namangha ako sa detalyeng ito. Ginawa rin natin ito para sa ating mga sanggol. Pinapalibutan sila ng kulay at kagandahan. Ang lahat ng kagandahan sa mundo ay nilikha para sa ating kaligayahan at bilang saksi sa kanyang kalulatian, dinisenyo niya ang samyo ng mga bukirin, ang kalulatian ng mga bulaklak, at ang mga awit ng mga ibon, lahat para sa atin, nagpapahayag ng kalulatian ng Diyos. Ang kalangitan at ang gawa ng kanyang kamay ay inihayag ng kalawakan. Sang-ayon po sa Psalms chapter 19 verse 1. Ang buong kalikasan ay nagsalita ng tungkol sa masugid na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Mula sa simula, pinalibutan niya tayo ng kagandahan at nang tayo ay nagrebelde sa Kanya, namatay siya upang bayaran ang ating ransom at ibalik tayo sa kagandahan ng paraiso. Pinapayuhan tayo ni Jesus na masdan ang kaluhatian ng mga bulaklak. Kahit si Solomon, ang mayamang hari, ay hindi nagbis na gaya nila at ipinahayag niya sa atin kung ang Diyos ay ganito ang
Pananamit sa mga bulaklak ng parang na tumatanggal lamang na isang araw o higit pa, hindi ba niya tayo alagaan ang kanyang mga minamahal na anak? Siyempre naman. Alagaan niya tayo, ginawa ng Diyos ang lahat, pinakailan para sa ating walang hanggang kaligtasan at para sa ating kasalukuyang pangangailangan. Itapon ang iyong takot at pagkabahala, tangkilikin ang kanyang regalo ng kagandahan na bumibigkas tungkol sa kanyang patuloy na provision para sa ating lahat. So maraming salamat po. At ang ating pagong, purihin ang Diyos sa kanyang kaganda ng paglikha sa buong sanlibutan na ito nabibigay sa atin ng inspirasyon na may nagsasabing may Diyos na lumalang at nagdisenyo ng buong sanlibutan ng kagandahan upang ma-appreciate natin, maalala natin na mayroon talagang Diyos na dapat sambahin dahil siya po ang naglagay, naglatag at nagdisenyo ng lahat ng mga bagay nakikita po natin, maging mga kabundukan, maging mga hayop sa parang, maging mga isda sa dagat, iba't ibang uri ng isda, ay yan po ay disenyo ng manalalang walang iba kundi ating Panginoon na tagapagligtas na binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin upang tayo po ay muli niyang may balik sa dating wangis na sira ng kasalanan. So maraming salamat po. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Thank you. Amen. 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 So ang kagandahan ng Diyos ay talaga namang patuloy na nararanasan, ipinaparanas, naranasan natin ang biyaya at kagandahan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nakakaranas ng mga bagay na hindi na madilim, mahirap, tandaan po natin, mas malawak ang kagandahan, ang kalooban at biyaya ng ating Panginoon. Mula pa ng pasimula, pinalibutan na tayo ng Diyos ng kanyang kagandahang loob, ng kanyang biyaya. So mga kapatid, ito isang paalala sa atin na sa tuwing umaga, araw-araw, tayo po ay nababalot ng kagandahan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ako na po mag-lead. Okay. Kala ko si Pastor Willie. Nandyan po ba? Sige po. Sige po. Okay. Sige po. Okay, shall we pray? Banal na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na mapagmahal na ang tahanan ay nasa langit. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na kayo po ay nag-protect sa aming buhay at sa aming pag-aral sa iyong mga salita. Salamat na bigyan mo kami ng sapat na pag-unawa at ma-aplikan namin sa aming buhay. Amen. Kayo po ang mag-una sa aming mga pag-aral, pag-intindi sa lahat ng mga dapat naming mapag-aralan, especially sa iyong mga salita. Panginoon, sa aming patuloy sa aming paggawa sa iyong gawain, kayo po ang aming purihin, ang surrender namin ang aming buhay para kung ano man ang aming mga success, ito po ay aming ginagawa alang-alang sa iyong salita. Amen. Salamat, Panginoon, na bigyan mo kami ng magandang buhay para mapaglingkod kami sa maraming mga tao alang-alang sa kanilang kaligtasan. Amen. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming hinihiling alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 God bless you. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo.
Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Sa tamang panahon at may seryosong layunin, ang kilusang Adventista ay itinatag bilang katuparan ng hula sa Biblia upang ihanda ang mundo para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang banal nitong misyon ay ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan na sinasabi sa kanilang matakot sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Lahat ng naninirahan sa mundo ay dapat ding anyayahang sumamba sa Diyos bilang may lalang ng langit at lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa Gawa 1:8, itinuro ni Jesus ang tatlong saklaw ng misyong kailangang maabot: Jerusalem, buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.
Mula pa sa simula, nauunawaan ng mga pioneer ng iglesia na ang napakalaking gawaing ito ay hindi maaring maisakatuparan ng isang tao lamang o ng mga magkakahiwalay at hindi nagkakaisang bahagi ng iglesia. Alam nila na ang tanging paraan upang makamit ang layunin nito ay sa pamamagitan ng pagtulad sa simbahang apostoliko, pagkakaisa sa layunin at pagkakaroon ng lahat ng bagay na magkakasama. Kaya upang maabot ang bawat bansa, lahi, wika at bayan, inayos nila ang nalabi sa kilusang Adventista bilang Seventh-day Adventist Church kung saan ang mga estratehiyang pangmisyonero ay pinagpapasyahan hindi ng isang tao lamang kundi ng sama-sama sa pamamagitan ng mga komite. Ang mga miyembro nito ay inihahalal ng buong katawan at ang lahat ng mapagkukunan, mga ikapu at handog ay iniipon sa isang lugar at ipinamamahagi ng patas, alinsunod sa mga kolektibong desisyon at estratehiya batay sa prinsipyo ng storehouse na nasa Biblia. Ang pinag-isang pagsisikap na ito ay napakahalaga sa katuparan ng misyong ibinigay sa huling kapanahunan, ang pagdadala ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo bago bumalik si Jesus. Paano na ipapamahagi ang ating mga handog? Noong 2002, iminungkahi ng Pandaigdigang Iglesia ang Combined Offering Plan na tinanggap na ng 12 administratibong rehiyon o pandaigdigang larangan. Bagamat iginagalang ang mungkahi ng mga nagbibigay tungkol sa patutunguhan ng kanilang handog, ang planong ito ay nagmumungkahi na lahat ng hindi itinalagang handog ay dapat otomatikang ipamahagi ayon sa mga saklaw ng misyong pangheograpiya na binanggit ni Jesus sa Gawa 1:8. 50 to 60% ng lahat ng hindi itinalagang handog ay nananatili sa lokal na antas, kadalasan sa lokal na iglesia. 20 to 30% ay inilalaan para sa misyong pangrehiyon na pinapangasiwaan ng conference o mission. 20% ay pinapangasiwaan ng General Conference at inilalaan para sa pandaigdigang misyon. Sa pagsunod sa patnubay ng Combined Offering Plan, ang mga handog ay ipinamamahagi upang masuportahan ang lahat ng aprobadong proyekto, inisyatiba, ministeryo at rehiyon sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang mga itinalagang handog na dapat sana ay ibigay lamang bilang karagdagan sa mga hindi itinalaga ay maaari lamang gamitin sa tiyak na proyekto na pinaglaanan nito na iniiwan ng iba pang pangangailaman ng hindi natutugunan. Ang pangakong handog. Ayon sa planong ito, ang mga miyembro ng iglesia ay inaanyayang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng kanilang promise o pangako na isang sistematikong handog na ibinibigay pagkatapos ng ikapo. Ang pangakong handog ay ayon sa mga sumusunod. Regular, dahil ito ay binibigay tuwing may tinatanggap na kita o pagtaas sa kabuhayan. Sistematiko, sapagkat ito ay batay sa 1% ng kita na nagkasunduan na o ipinangako na sa Diyos. Ang handog na ito ay binibigay hindi lamang tuwing may panawagan o pangangailangan, kundi tuwing kinikilala ng isang miyembro na siya ay pinagpala ng Diyos. Ito ay ibinibigay bilang pagsamba, hindi donasyon, hindi upang makatanggap ng pagpapala, kundi bilang isang taus-pusong tugon sa mga biyaya ng Diyos. Ikapo at handog. Magkaiba, ngunit parehong mahalagang pondo. Mahalaga ang ikapo, ngunit ito ay may limitadong gamit. Maaari lamang itong gamitin ayon sa tiyak na patnubay ng Diyos sa Biblia at sa Espiritu ng hula. Kaya't may mga gastusin sa misyon na hindi maaaring tustusan ng ikapo. Ang handog naman ay isang hindi limitadong pondo na maaaring gamitin upang suportahan ang lahat ng pangangailangan sa misyon. Ang sistema ng pamamahagi ng handog na ito, nakahalin tulad ng sistema ng ikapo, ay nakabatay sa pagkakaisa, pagtutulungan at pagtitiwala. Panawagan.
Sa pamamagitan ng pangakong handog, mga hindi itinalaga, regular at sistematikong handog o sa pamamagitan ng pamamahagi ng iyong handog ayon sa mungkahing balangkas ng Combined Offering Plan, ay ikaw ay nagbibigay ng mahalagang suporta upang maihatid ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating na ang wakas. Amen. Praise the Lord. So let us now time to listen to the message attentively, diligently to the servant of God, Pastor Francis Amer. Pastor Francis Amer, magpe-play pa po ba? Okay. Pastor Francis Amer. Po. Presentation yan. I-welcome na lang natin si Pastor. So, okay. So, let us now welcome Pastor Francis Amer, our SSD Stewardship Director. So, Pastor Jerry, can you please pray for our speaker today? Yes, thank you, Pastor Nelson. Let us welcome our Stewardship Director from the SSD. Welcome, Pastor Amer. Let me pray for you before you give your inspirational message. Thank you. Loving God, Father in heaven, we come to you this morning with grateful hearts, and our hearts and minds are now ready to receive all the spiritual blessings from you. Touch the life of Pastor Amer. May you anoint him with the Holy Spirit so that he can deliver your message for us today, for us to be transformed by you and your grace alone. Thank you, loving God. Use him as your instrument to touch the life of your people this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Pastor Amer. It's your time. Okay, a very good morning to everyone. God first morning, Pastor. Yes, God first morning. Very beautiful program that we do have for this mission. And I'm very glad to be with you this morning for this special God's first morning. This morning, I would like to share with you the on how to have that hidden wealth. Oftentimes, our life seems to want to have something greater, which we never think of. Oftentimes, also, we want to have all this, a life that is better than what we have right now. So this morning, I would like to share with you on how we, in fact, have this hidden wealth that we are aiming for. Now, this morning, let me share. How come I cannot? Can you see? Please. Not yet. Pwede po siyang gawin co-host, please. Sino ba? Can you please make Pastor Amer as co-host so that she can share? Yeah. Can you hear me now? Yes, sir. Can you see the slide I have? Not yet. Not yet. Okay. Let me. I can. Let me share. Yeah. Are you able to see that? Yes, Pastor. Okay, so now, how come
Let me see. Okay. This morning we are going to see how to be wealthy. How to be wealthy. I would like to share with you from this very important Bible principles for financial success for all of us here this morning on how to be good stewards. Now, a very quick survey I would like to ask everyone present here this morning is this question. Number one, how many of us are poor? Number two is how many of us want to have more money? And that's, of course, we want to have more. And of course, and the last question, if you get $1 million dollars, what will you do with it? Now, this devotion this morning, the message that I would like to share with you is regarding the poor widow of Zarephath. It talks about the extreme situation in a life of this lady, a poor widow of Zarephath. It happened in the city of Phoenician in Sidon, where this very extreme drought happened due to the fact that King Ahab have worshipped idol during that time, and there was this punishment that happened to the country of Israel. Now, over here, we could see in this region, in Sidon, what really happened, the desperate situation that happened at that moment. Now, in the text written in 1 Kings chapter 17, that starts from verse 9, that says, "Go to Zarephath." This is where the Lord have instructed Elijah, near to Sidon, and stay there. I have commanded a widow there to feed you. Okay, very straightforward. Now, the next verse is, at the city gate, a widow was gathering sticks, and he said, "Please bring me a drink of water." Verse 11, as he was going to get it, he called out, "And please bring me some bread too." So another request to bring some bread. In verse 12, she said, "I don't have any bread, and what I have is a handful of flour in a bowl and a bit of olive oil in the jar," she said. Now that will be our last meal, and then we will starve to death. Now, verse 13, "Don't worry," Elijah said to her, "go on and prepare your meal. But first make a small loaf from what you have and bring it to me, and then prepare the rest for you and your son." And in verse 15, the widow went and did as Elijah had told her, and all of them had enough food for many days. Verse 16, the last one, "And the bowl did not run out of flour, nor did the jar run out of oil." Now, this story found in the Bible here tells us about a desperate moment of this widow. It was an extreme situation that she had no food for herself and her son. But here Elijah, the prophet, came, requested. And at that moment, we could see the story here that the Lord God provide. The Lord God provide. She needs to put God first. The Lord requested. And because of that, her trust, her faith from there was being rewarded, that the Lord has provided enough for her. Now, how do
how do we have hidden wealth over here? The first one I would like to share with you from this perspective is we put God first. Right? This woman of Zarephath put God first in her life. Let me see to you. Now, here in the scripture, Matthew chapter 6, verse 33, that says, "Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Now, another scripture text found in verse 31 to verse 32, "Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For your heavenly Father knows that you need all these things." Now, God will supply all our needs according to his riches by Christ Jesus, as it is written in Philippians chapter 4, verse 19. Now, number two, how to have this hidden wealth. The first one just now is we put God first. Number two is we return tithes and our offerings. We return tithes and our offerings. As what clearly mentioned in the book of Malachi chapter 3, verse 8, "Will a man rob God? Yet you have robbed me." But you say, "In what way? We have robbed you in tithes and offering." Now, at the same time also remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. In the scripture also mentioned to us in the book of Deuteronomy 8 verse 18. Malachi 3 verse 10, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in the house, and try me. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it." And that is the second hidden, how to have this hidden wealth that we need, is to return what belongs to the Lord God, our tithes and offerings. Number three, we need to be industrious, but don't overwork. So that tells us the importance of the day that we need to rest. That is to remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Yeah, but the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. Right? So, of course, we should not be lazy. "If any man will not work, neither shall he eat." We need to work, as what the scripture mentioned in the book of Thessalonians chapter 3, verse 10. Now, Paul has this to tell us too in the scripture Galatians 6 verse 7, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap." So as we know that the Sabbath is holy, the Sabbath is holy. "On it you shall not do any work, for in 6 days the Lord made the heaven and the earth, and rested on the Sabbath day, and made it holy." So it is important for us that we should work, but at the same time, we should remember the Sabbath day that we worship God and to worship and to rest. Number 4, how to have this hidden wealth is to avoid extravagance. Extravagance. The extravagance mean we should not spend beyond our means. And James chapter 4, verse 3, "When you ask, you shall not receive it, because your motives are bad. You ask for things to use for your own pleasures." You see there, oftentimes our life also that we are spending beyond our means, using things to please our pleasure. But when we ask, you do not receive it because your motives are bad. That's what it mentioned there. You ask for things to use for your own pleasure.
Number 5, how we have this hidden wealth is be charitable, meaning to help others too, to help others. Here in the book of Proverbs 11 verse 25, there is one who scattered yet increase more, and there is one who withhold but it leads to poverty. Meaning who scattered means to share what we can have, or what we have for others, and there is one who withhold it, keep it for themselves, but it leads to poverty. Leads to poverty. Another text also found in the book of Proverbs 11 verse 25, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Now, here, for the love of money, we have to be very careful too. For the love of money is a source of all kinds of evil. Yeah, some have been so eager to have it all, to have that wandered away from the faith, and their what we call it, and they broke their hearts with many sorrows. Here, what Paul has to tell us in 1 Timothy chapter 6 verse 10. Chapter 6 verse 10. Sorry. Now, there is a danger of being wealthy also. So being wealthy, as what the Bible has tell us, that in the book of Matthew, in the book of Matthew chapter 9 verse 24, that says, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Something wrong with my kingdom of God. Okay. Here again, and in the book of Matthew chapter 6 verse 19 also says to us, do not store up riches for yourself here on earth, where moth and rust destroy and robbers break in and steal. Now, in verse 20, instead, store up riches for yourself in heaven, for your heart will always be there where your riches are. So remember these 5 secrets of financial blessing that we should remember. We must always put God first, recognizing God owns all the resources that we have. We remember and put him first in our life. Number 2, give our tithes and our offerings. And that is what the Lord demands each one of us, that we return our tithes and our offerings. And then number 3 is be industrious but do not overwork. We work but we have a time to rest for ourselves. That is to keep the Sabbath. Number 4, avoid extravagance, not just spending what you want in life, but just fulfilling your needs. And the Lord will know that. Number 5, be charitable to help other people also. Okay? So remember the greatest treasure that we have. That's what you found in the book of Matthew chapter 13 verse 44 that says the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. A man is so happy that he goes and sells everything he has and then goes back and buy the field. Okay, so Jesus Christ, the one treasures you cannot afford to live without. So let us today look into what the Lord has told us, that we look forward to see him, and then we know that all things that we have belongs to the Lord God, and remember as good steward to return what owns by the Lord our God. So thank you very much, and may the Lord bless each and every one of us this morning. Thank you, Pastor. I would like to call our stewardship director, Pastor Jun Barredo, to say something to our speaker and also our secretary and also our
handsome CLPM President, Pastor Jerry Estabilio. Pastor, Hindi pa nga masyado. Thank you, Pastor Amir, for reminding us this morning. And thank you for your willingness to serve. God bless your leadership, Pastor. God bless you, Pastor. Yes, thank you very much. Pastor John, so Pastor Francis Amir, Pastor Barredo is our stewardship director in our mission. So, Pastor Jerry, Pastor. Hello. Nakikita mo na ako, Pastor? yes. Pogi. Thank you so much. Okay. Pastor Amir, on behalf of the CLPM administration and the whole family of CLPM, our baby mission in the northern Luzon Philippine Union mission, we would like to say thank you for gracing our God First Morning devotional. This is our daily spiritual empowerment initiative for our people to ensure that we have a close connection and relationship with Jesus, the author of everything and giver of life. And thank you so much for the rich blessings that you have shared with us this morning. Your presence gives us inspiration, Pastor Amir, and may the Lord bless your ministry. And please also would like to send greetings to SSD leadership. Thank you so much for the messages that we have heard and all the principles that you have shared with us from stewardship principles that you have shared with us this morning. Thank you so much, Pastor Amir, and may God bless your family and all the people here in the platform. Would like to express our deepest gratitude by giving a heart react, the red heart react. Everybody, please, together, let us appreciate our speaker for sending him our heart react. This is our culture, Pastor Amir. When we are happy, we can share this red heart on air. Yeah, thank you. All right. So we would like to give you the certificate of appreciation virtually, Pastor Amir. And then if God allows, when we visit the office or head office of the SSD, we can give you also the half full bags of gifts, maybe from different products from 7 provinces of Central Luzon Provinces Mission. Pastor June will read the citations on the screen. Can you see it, Pastor Amir? Yeah, sure. Thank you so much. Okay. Here, our certificate of appreciation for you, Pastor Amir. Yeah. Certificate of appreciation. The certificate is gratefully presented to Pastor Francis Amir for serving as guest speaker during the daily spiritual empowerment. God First Morning, your inspiring message, faithful service, and Christ-centered insights have greatly enriched the spiritual life of the participants and encourage God's people to place Him first in every aspect of life. Presented with sincere appreciation by the Central Luzon Provinces Mission, held virtually on February 12, 2026. Your humble servant is the Worship Director, Pastor Barredo, and our President, Pastor Jerry Estabilio. Thank you, Pastor. Thank you very much. Yeah. Pastor June, can you offer a prayer for our speaker? And then afterwards, we will welcome
Pastor Nelson to welcome all short remarks or maybe short reflections from the message. Okay, Pastor June, can you offer a prayer for him? Okay, let us pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you so much for this wonderful morning that you have given to us. Thank you for your servant, Pastor Francis Amer, to deliver his message. Kindly continue, Father, empower him and bless his leadership as he serve you as your faithful servant. Thank you, Father, for your faithfulness to us. And we would like to commit his service, O Lord, for your vineyard. Bless, Lord, always be with him and continually inspire your Holy Spirit. Thank you, Father, for your Spirit always to be with him as he continue to serve you. Bless also, Father, his family. And thank you for your promises that you will always be with him. Thank you, Father, for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Thank you, Pastor June. Thank you, Pastor Jerry. Okay, so some reflections. I would like nag-open ang ating pong kapatid from North Occidental Conference. Pastor, you have some reflections in the message today? Thank you from our leaders in the other missions. Any reflections? So still in our midst by the presence of Pastor Oliver De Vera. To say something, Pastor Oliver? Makapag-reflect sa atin pong devotional or message today by Pastor Amer. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Yeah. We often see o kaya feel the great miracles that happening around us as we reflect from by biblical characters that happen or that receive those clear manifestation of his miracles. But I believe day to day, God is leading and performing miracles into our lives, wherein yung pinakamaganda doon, the greatest of all is the transformation of our characters na alam natin, we cannot do it alone. Only through the power of the Holy Spirit that is for us to be thankful dahil sa mga miracles na yon sa ating buhay. Thank you so much, Pastor. Thank you. Thank you. So, reflections and reflection from the message, kapatid. So, always remember, put God first. There are 5 lessons that we need to take this morning, mga kapatid. So, any reflections, brothers and sisters, from the floor? From the, we have now 254. Praise the Lord, 254. Pastor, this 254 is only here in the Zoom, except from still we have audience from the Facebook Live and also in YouTube and other CLPM platform live, Pastor. Amen. Yes. So every day we empower people. We empower our church leader through the principles of the Bible and also this principle of stewardship, Pastor. Amen. Amen. So any reflections? Pastor Nelson? Yes, sir. My reflection on the subject that we have just studied today is that yung ano ba, Pastor, sa Tagalog nating pananalita, saan ba talagang mahirap maglagay sa Diyos sa una, no? Where is the hardest
part in our life to put God first, no? Is it in the abundance or in the scarcity of life? Sabi ng iba, kaya hindi daw sila makapagtapat ay dahil mahirap lang sila. Hirap. Sabi naman ng iba ay kaya hindi sila makapagtapat ay dahil sobra sila ng kayamanan. So, alin ba talaga? Economy ba talaga ang issue o challenge sa pagtatapat? I think the status in life is not the issue of faithfulness. The issue there is trust. No, yung trust, to put God first can touch every areas of our life. Hindi siya lamang tungkol sa finances. Nabanggit yan ni Pastor Amir. He mentioned the holistic application of putting God first. Ang masakit, yung pinaka talaga naapektuhan sa buhay ng tao kapag inlalagay ang Diyos sa unang nagpapahirap. It so happen na talagang ang hirap ihiwalay ng pera sa buhay natin kasi parang significant talaga siya sa buhay ng isang tao. And many people strive to have that. Kaya kapag when they get wealth from this life, they could hardly share it for the lack of maybe relationship with God, the source of all the blessings. So we were reminded by Sister White just a few days ago. I think the topic reminded us by Pastor Ray Lord when he discussed about the writings of Ellen White, that when God blessed us with prosperity, don't forget the giver. Not to highlight the gift, but to appreciate the giver. Make the giver greater than the gift. So trust is the issue in faithfulness, not the status or the economy of our life. So mga kapatid, mahirap man tayo o mayaman, posible ang pagtatapat kung magtitiwala tayo sa kapangyarihan at magagawa ng ating Panginoon. Let us put all our trust in God, and we will be able to manifest faithfulness in all areas of our life. God bless you. Thank you, Pastor. Pastor Seth, you have some reflection? No. Yes po, meron po ako maikli lang. Sige po. Alam niyo mga kapatid, nais ko lang pong bigyan ng punto rito yung saripa, di ba? Tatanungin ko kayo, mahirap ba siya o hindi? Yun ang tanong doon eh. Sabi doon ay, was she still poor? Yes or no? Sa material na bagay mga kapatid, mahirap pa rin siya. Hindi siya mayaman. Walang naipong sobra at araw-araw pa rin ang pamumuhay niya. Pero ang mas malaga mga kapatid, ang malagang aspecto po ay yung no. Hindi siya walang-wala, siya po ay tuloy-tuloy na provision. May seguridad araw-araw at may buhay na patutuon ng himala. Hindi man siya mayaman, pero hindi nauubos yung pagkain niya. Kaya nga ang aral mga kapatid, hindi laging inaalis ng Diyos ang kahirapan. Pero inaalis niya ang kakulangan. Ang mahirap ay maaaring manatiling simple ang buhay, ngunit hindi nasalat kapag kasama ang Diyos. God first morning na po, mga kapatid. Thank you. Pastor Gasoy, you open your mic.
the principles that we have learned this morning are principles that give us the so-called balanced life. Balanced life. Not every hour or the 24 hours that God has given to us should be spent in work, no. And not everything should be spent in resting. Maikli lang ang buhay natin, mga kapatid ko. And I appreciate the presentation because it shows us how to live a happy life. Kung hindi kasi balanse ang buhay natin, malungkot tayo. I'm happy that I have so many kinds of friends. Meron akong kaibigan na kapag nagbabangko, hindi binibilang, nakabag. Dinadala doon sa bangko kasi pag bilangin, aabutan siya ng 3:00 ng hapon, sarado na. Meron din akong mga kaibigan na mga mahihirap. Actually nga po, yung mga manlilimos sa bungabong, in-invite ko po na kumain sa bahay. Nakita ko na yung napakayaman na tao, may panahon na napakalungkot niya. Nung dinalaw ko minsan, nag-iisa siya. At inexpress niya ang kanyang kalungkutan. Why? It shows that unbalanced life ay siyang nagbibigay ng kalungkutan sa atin. Sa kabila naman ng buhay, kapag kabalansi ang ating buhay, ay masaya tayo at dahil mayroon tayong assurance. Nakita ko mas matatag mga kapatid. Yaong mga taong lumalakad ayon sa principles na ating narinig ngayong umaga. Kaya ang aking dalangin nawa po, yung mga 5 principles na yon ay sapat na para ang maikling buhay ay ating magugol sa isang may pag-asa, may direksyon at masaya. Pagpalain po ang bawat isa sa atin ngayong umaga. Thank you, Pastor Daso. Amen. Amen. Thank you. So is there any reflections from other missions that our visitors today from CPUC or Central Philippine Union Conference or North Occidental Conference? Do you have something to say, Pastor, from our visitor today? Thank you for your presence. Just open the cam and say something. Okay. Pastor Jun, do you have something to say, reflections in our message today? It's okay, Pastor. Thank you. If none, okay, Pastor Solomon, do you have something to say, Pastor? Well, good morning, sir. Pastor. Good morning, Pastor. Thank you. I think from that message from Pastor Amer, I got the idea of first thing first. Amen. At yan ang pinakapangunahing problema sa ating panahon, Pastor, mula pa sa noong kapanahonan ng Panginoong Hesus, na ang tao ay talagang busy sa kanyang mga ginagawa sa bawat araw at nakalimutan ang Panginoon. Kaya sa pasimula sa ministeryo ng ating Panginoon, lahat na nakikinig sa Kanya ay Kanya nakikita sa kanilang mga sarili na bagamat kundi pera. Kaya pinakilala ng Panginoon na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Panginoon. Hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na ayaw na ng pera, ayaw na ng kayamanan. Subalit, kanyang sinasabi na unahin lang ang Panginoon sapagkat ang atin namang Panginoon ang siyang mabibigay ng lahat na kanilang pangailangan. Kaya, at saka, Pastor, yan ang nakikita ko sa ating panahon, sa suliranin ng ating lipunan na pagka ang Panginoon ay inuuna,
siguro yung mga issues natin sa ating lipunan natin ngayon ay mawawala yan dahil pagka ang Panginoon natin ang una sa ating buhay ay wala tayong dapat ikabahala sapagkat nandyan naman siya. Kaya natutong gumawa ng hindi mabuti, Pastor, kasi nakalimutan ang ating Panginoon na siyang may bibigay sa lahat ng bagay na kinakailangan natin. Kaya sa aking palagay, napakasimple ng mensahe, subalit siya ang pinaka first na siya ang solusyon sa problema na hindi lang sa ating lipunan kundi sa buong sanlibutan na pagka ang Panginoon ang siyang una, I think lahat ng problema natin ay mawala. Yan lang po, Pastor. Maraming salamat. Okay, last reflection. Nagtataas po si Ma'am Regina Cruz. Last, thank you. You have something to say, Ma'am? Sa lahat, hindi lang po ako makapagbukas ng camera. Pasensya na po. Habang nakikinig po ako sa mga reflection ng tinatanong po kanina ni Pastor Jerry. Saan ba mahirap magtapat? Kung yung mahirap ba o mayaman? Pero habang ina-analyze ko po yung question na sabi ko sa sarili ko na siguro po ang hindi issue ang kahirapan o yung state of life, kahirapan o mayaman ba, kung hindi yung kakulangan sa pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos. Kung kakilala natin ang isang tao, madali tayong nagtitiwala. Pero kung hindi natin kilala, hindi natin pagtitiwalaan. Kaya kung naipapakilala natin ng maayos ang ating Panginoong Diyos sa ating mga kapatid, matututunan po nila siguro magtiwala sa ating Panginoon. Hindi sila mahihirapang magsauli kung makikilala nila kung sino talaga ang Diyos sa ating buhay. Siya talaga ang true source of wealth. Kaya tamang-tama po yung God First Morning sa ating lahat dahil sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. Makikilala natin siya at unti-unti po tayong matututong magtiwala sa Kanya. Yan lamang po at pagpalain po tayong lahat. Okay, thank you. May nagtas pa ng kamay kanina o ano pa po? Wala na? Pastor, good morning. Hi, Pastor Bacolod Hayward. Thank you, Pastor. Yes. To you. Thank you. God first morning. My reflection is that, putting God first is the foundation of true stewardship. Amen. It means recognizing that God is the owner of all we have and all we are. That means our time, talents, treasures, and even our breath belong to Him. And so when we place God first, we acknowledge His sovereignty in our decisions, priorities, and daily living. So God first is not only about returning tithes and offerings, but also about giving Him the first place in our thoughts, our plans, our family ministry. When God is first, everything else falls into proper order so that our resources become tools for His glory. In our lives, become channels of blessing. And stewards, we are reminded that faithfulness begins with the heart. Amen. When we seek God first, He promises to supply all our needs and lead us in His will. May we continually surrender our lives to Him, trusting that He is faithful in all things that we do. So, God first, everyone. Experience with us. God bless. Thank you, Pastor, for your reflection. So, thank you. It's a fruitful day. It's a fruitful program we have. So, let us now have for closing song and then closing prayer by Pastor Francis Amer, and then we do Pastor Jerry mag-play pa pala yung video. Okay. So. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos.
Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tulong.
bagamat siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas, papurit luwalhati sa Kanya also the CLPM Building Up Formation Project, the CLPM headquarters. Thank you, Pastor. Pastor, can you please? Am I praying? Yes, sir. Oh, yes, let's pray. Yeah. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for the morning devotion in this special program, God First Morning. Oh Lord, we are so thankful for reminding us that true stewardship begins with putting you first. May the lessons we have reflected on take root in our hearts and guide our actions today, Lord. Teach us to honor you with our time, our talents, and treasures, always remembering that everything we have belongs to you. O Lord, grant us wisdom to manage our responsibilities faithfully, courage to live generously, and joy in serving others as an expression of our love for you. Today, Lord, as we go forth, may our lives be a testimony of your goodness and your grace, Lord. Thank you for the blessings that you have given us and for answering our prayer. We ask all this in Jesus' name. Amen. 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 Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Providence mission, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. Amen. Pastor Joey! Okay, Pastor Joey, benediction. Nakatapos-tapusan, mga kapatid. Naway ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang mag-ingat sa inyo sa pagkatisod at magharap sa inyo ng walang kapintasan sa harap ng kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ng Panginoon. Mamuhay kayo ngayon sa kanyang pag-ibig. Tanghali na. Ngayon sa kanyang lakas. At sa lahat ng bagay, luwalhatiin ninyo ang Diyos. Amen. 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 Praise God. Pastor Joey and
one another. First morning po. Yes, Thank you, Pastor Omer. Francis, appreciate your time today. Incidental Picture po sa ating lahat. Salamat po sa NOC, sa participant. Brother Melvin, picture. Thank you po sa pagkakataon. Good morning, brother. Good morning. Good morning, po. Good morning. Good morning. Good morning. Morning mga kapatid. Morning sa lahat, Sister Emma. Good morning. Pastor, good morning. Sister Rebecca. Good morning. Sir Marika, good morning. Open camera po, picture po. Yes, invite our Good morning, Jairel. Lakad pag may time. Uy, very good. Nakita yung white. Lakad pag may time. Hey, Ito, Pastor Cesar. Good morning. bye-bye. Thank you. Si Ma'am Net. Ate. Kayo. Pastor Jerry. Pastor Jerry! Love you, friend. Si Brother Edmond, Brother Monji, naglalakad na ba? Pag may time! Ikaw Sige pala na, yan, mga Brother kapatid. Monji, naglalakad? Opo, dilim pa. Ingat kayo dyan. Naglalakad sa dilim. Brother Melvin. Brother Melvin, sa 21 ka dito. Birthday ni Jairel yun. Bakit na? 3. Good morning! Ingat po kayo mga kapatid. Bye po. Bye. Bye. Thank you. Mainit na po. At yan ang ating God First Morning Devotional sa umaga na ito. At salamat sa pakikinig, salamat sa pakikisa. At lahat tayo na bless. At patuloy tayo sa paglapit sa Panginoon. At ito ang tanging daan upang tayo ay umunlad at lalo natin siya makilala. God First Morning po sa ating lahat.